Magandang araw naman sa ating lahat mga katambay. For today's video ay another update naman tayo sa ating pinagagawang bahay. So dito nga mga katambay ay nagbebend sila ng ating bakal at nagsisimula na rin sila nagkakabit ng ating pamorma o mga bakal para sa ating biga. Kung mapapansin nyo, meron na tayong mga pipe dito sa bandang area ng mga katambay ay meron na tayong mga naka-stack. Nakabili na nga pa tayo ng mga pipe dahil nga kinausap na rin ng ating bayaw na isang nagkakabit din o isa rin siyang electrician. At para na rin hindi kami humanap ng iba pa, syempre yung bilas ko na yung kinausap ko. Pero yun nga lang dahil nga meron siyang trabaho at hindi niya mahaharap ang aming magpapakabit ng o magpapa-prepare para sa installation ng mga ilaw at mga switch, meron siyang in-repair sa amin na kumpare niya na dati rin niya kasamahan sa mga contract. So habang nagsisinsil ang aming electrician sa pader para sa ating mga install na mga outlet, andito naman ang atin sa may construction o yung mga dati pa natin nagtatrabaho na nagbabakal naman sila para sa ating gagawing mga biga. At andito naman ang aming kuya na tumutulong sa amin sa hardware na pinagkuhanan namin. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, baka pwedeng pakihit ang subscribe button at hit ang ating notification bell para maging updated tayo lagi sa ating ina-upload na mga videos. So mapapansin nyo nga rito mga katambay, meron na tayong mga pinolik board at mga kahoy na naka-stack. At yun nga ay kumuha na tayo sa ating hardware sa aming pinagkukuhanan na hardware dahil nga nag-prepare na kami para sa ating ginagawang mga sabiga, kasi siyempre kailangan natin mga pamorma niyan at hindi lang sa mismong pinakabiga. Siyempre ito mga poster rin natin kung makikita nyo, gagamit din tayo dyan ng mga plyboard or plywood. Para rin tayo nakaragdagan kasi nga dahil gagamitin din natin ito sa slab. So mapapansin nyo mga katambay, meron na nakasinsin sa area na to. Ito ay para sa ating electrical at sa plumbing. So yan parang itsura ng ating magiging pinaka biga sa taas o tie beam. At ito naman ang aming lumang bahay sa harapan na talagang wasak-wasak na. So ito ang magiging mga outlet dyan sa ating sala. Nalagyan ng outlet namin dito katambay sa may area to, sa may mga bintana, kasi prepare ko kasing kung sakasakali magkapera maglagay naman tayo ng kahit na bar counter sa area na yan na malapit sa ating sala para makapag-unwind din habang nanonood ng pelikula o nanonood ng kahit na anong palabas, di ba? Ang electrical at plumbing nga rin para namin mga katambay ay kinuha na namin ito ng contract. Silang magkakabit hanggang sa mayari. Sa itong first floor na to pinakontratan na namin. Tapos ang second floor saka na namin pag-uusapan pagka may pera na uli at magpapagawa ng second floor. Pero dito sa baba lahat ito contract labor. Sa materials sa amin yun, at sila na magkakabit hanggang sa mayari itong first floor. Siyempre bilang nagpapatayo ng bahay, siyempre ang gusto mo o maging nais mo naman sa bahay mo talagang kalidad ang magiging trabaho. Kaya di bali gumastos ka na ng medyo mas taas-taas ang presyo or gumastos ka ng medyo malaki-laking konti, basta alam mo magiging safe ang pamilya mo sa bahay. Lalo pagka mga electrical, delikado yan. Siyempre isa yan sa pinagmumura ng sunog ng mga kabahayan, kaya dapat maging sa mga eksperto tayo nagpapagawa ng mga ganyan. Pinatitikman ko kay Popo yung halo, mukhang matabang didilaan niya lang konti, di ba? Baka kulang sa magic yon, boy. Ano pa? May dalang kutsilyo. Kaya kang paglaban
So dito mga tambay, nagsisimula ng ating mga electrician na nagkakabit ng ating mga hose para sa mga abang na saksakan at mga switch ng ating bahay. So ito nga mga tambay, at hindi ko nga pala sabi kumuha o bumili nga rin pala tayo ng mga kawayan na siyang gagawin nating pantukod sa ating gagawin na pagbuhos ng ating slab. So ngayon pa lang nagkakabit na sila para sa ating mga tie beam. Gumamit kami ng mga kawayan mga katambay kasi mas makakatipid ka kapag gumamit ka ng kawayan kaysa naman bibili ka lagi o bibili mo lahat ng patukod mo na kahoy. So sa kawayan mga katambay ay bumili kami ng isang, ano ba tawag doon, isang buo. Maraming, isang puno na siya. Ano ba tawag doon? Bali parang isang akap na puno ng kawayan. At nabili namin ito sa halaga 3,000 pesos. Pero siyempre ikaw na magkukulang, hindi na yung may-ari. At malayo-layo kasi ang aming pinagbilihan at kailangan pa namin hakutin din. Siyempre gagastos ka rin ng yung sa maghahakot. Siyempre yung gagamitin din na panghakot. Siyempre yung oras na uubusin din sa pagkuha ng mga yon. Baka nagtataka kayo mga tambay paano sila nakakuha ng kawayan dahil araw-araw sila pumapasok. Ang ginagawa nila mga tambay ay Lunes hanggang Sabado ay pumapasok sila rito at Linggo doon sila pumunta para kumuha ng mga kawayan. So pagka Linggo doon sila sa bukid na pinagkuhanan namin kawayan. Doon na rin nila pinuputol-putol para iuwi na lang dito ng nakaputol na. At dahil nga wala kaming space dito para ilagay lahat yon, ay nilagak muna namin sa may bakuran ng may bakuran. Anong pagkayaring naligo? Naliligo kami kasabay kang naliligong kalabaw. Saipan Beach, anong river? So yan yung mga tambay, nakita nyo yung mga kawayan. Pinatutukod natin para sa ating magiging support sa mga biga. Hindi naman ganyan kataas lahat yan mga tambay at puputulan pa rin yan. So sa mga susunod araw ay pupormahan na lang yung buo yung mga tie beam na yan sa taas mga tambay. At siyempre sisunod naman nila dyan pagpe-prepare na pagdalagay ng ating plywood para sa ating slab. So kung may mga iba kayong katanungan tungkol sa pinagagawa natin mga bahay, feel free to comment sa ating comment section mga tambay. Sasagutin natin yan base sa ating mga na-experience sa pagpapagawa. So hanggang dyan na lang muna ang ating video for today. At maraming salamat po sa panonood. See you on our next vlog. God bless us all. Kalas!